Kuya, pakinggan mo to ng malalim. Hindi ito simpleng video tungkol sa paano mahalin ka ng babae. Hindi ito bulok na tip na paulit-ulit mo na narinig sa TikTok o YouTube. Ang pinag-uusapan natin dito ay psychology, masculinity, presensya, enerhiya. Yung uri ng pagbabago na hindi mo makukuha sa mga pep talk. Yung klase ng puwersa na nararamdaman ng babae kahit wala ka. At higit sa lahat, yung uri ng lalaking hindi nagpapanggap, hindi nangingailangan, pero nagiging magnet sa puso ng babae dahil sa kung sino siya sa loob. Sa Tagalog Stoic Aral, hindi kami nagtuturo ng cheap tricks o manipulation. Hindi tayo naglalaro ng games. Ang tinuturo namin ay kung paano maging lalaing may bigat, disiplina at direksyon. Dahil kapag naging ganun ka, ang babae mismo ang naaapektuhan ng hindi mo sinasabi kahit isang salita. Pero bago tayo lumalim, tandaan mo to. Kung ang approach mo sa babae ay desperado, kung ang gusto mo ay validation, kung ang hinahanap mo ay pansamantalang kilig, hindi ito para sa'yo. Ito ay para sa lalaking handang ayusin ang sarili niya bago ayusin ang relasyon niya. Para sa lalaking gustong maintindihan ang feminine mind, hindi para manipulahin, kundi para magbigay ng presensya na hindi basta-basta makakalimutan. Ngayon, pag-usapan natin ang unang katotohanan. Ang babae ay hindi nai-inlove sa lalaking hindi alam kung sino siya. Hindi nagmamahal ang babae sa kagwapuhan lang. Hindi rin sa pera lang. Oo, mahalaga ang stability at posture, pero ang pinakauna niyang nararamdaman ay energy. Yung aura mo, yung tindig mo, yung paraan ng pagsasalita mo, yung paraan ng pagharap mo sa mundo. Kung insecure ka, mababasa niya yon kahit ngumiti ka pa. Kung mahina ka sa loob, mararamdaman niya kahit malakas ang katawan mo. At kung wala kang direksyon, kahit gaano ka ka-sweet, hindi ka tatagal sa isip niya. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang naghahanap ng sikreto kung paano mahalin sila ng babae pero hindi nila tinitignan ang pinakamahalagang parte, sila mismo. Paano ka mahuhulog ang isang babae sa lalaking hindi kayang alagaan ng sarili niyang buhay? Paano ka igagalang ng babae kung hindi mo kayang magbigay ng respeto sa sarili mo? Paano ka magiging attractive kung ikaw mismo ang dahilan ng sarili mong pagkalugmok? Kuya, tandaan mo to. Ang attraction ay hindi nabubuo sa salita. Nabubuo ito sa postura, sa disiplina, sa consistency na hindi nagsisigaw, hindi nagyayabang, pero ramdam mo kahit tahimik. At kapag dala mo ang aura na yun, kahit hindi ka magsalita, mapapalingon ng babae. Pero dito nagkakamali ang halos lahat. Iniisip nila na ang babae ay mahuhook sa sweet talk, sa lambing, sa constant communication, sa pagpapakita ng care na sobra-sobra. Pero hindi ganun ang feminine psychology. Ang babae ay naa-attract sa lalaking may bigat, yung tipong hindi mo kayang kontrolin, yung hindi mo kayang paasahin, yung hindi mo kayang diktahan. Hindi dahil toxic siya, kundi dahil ang masculine energy na hindi natitintag ay nagbibigay ng seguridad at misteryong hindi matutumbasan ng kahit anong paghahabol. Ngayon, bago ka pumunta sa second secret o second step, kailangan mong maintindihan ang unang pundasyon. Bago ka kiligin ang babae, kailangan mo munang kiligin ang sarili mong presensya. Hindi ego, hindi yabang, kundi deep inner stability. Yung tipong kahit mawala siya, hindi ka magigiba. Yung tipong kahit hindi niya ibigay ang validation mo, buo ka pa rin. Yung tipong kahit hindi ka pansinin ngayon, hindi ka matutumba. Dahil ang lalaking ganito, kuya, ay nagiging peligroso sa mundo ng atraksyon. Hindi dahil masama siya, kundi dahil hindi siya nakatali sa babae. At yun ang pinaka hindi kayang lampasan ng feminine mind. Isipin mo to. Kapag may lalaking hindi takot mawalan ng babae, nag-iiba ang dynamics. Ang babae ang nagiging curious, siya ang nagtatanong, siya ang nag-aalala kung anong nasa isip mo. Siya ang nag-iisip kung bakit hindi ka kinakain ng takot na mawala siya. At dito nagsisimula ang atraksyon na hindi madaling mabura. Pero hindi ka makakarating dito kung hindi mo tatanggapin ang unang realidad. Ang babae ay hindi i-inlove sa lalaking naghahanap ng direksyon sa kanya. Hindi siya guardian, hindi siya sagot, hindi siya therapist, hindi niya responsibilidad ayusin ka.
Kung papasok ka sa mundo niya ng wasak, ang mangyayari lang ay mas masisira ka. At hindi dahil masama siya, kundi dahil hindi iyon ang role niya. Ang role mo bilang lalaki ay maging solid bago ka pumasok sa mundo ng babae. Kaya ngayon kuya, habang nakikinig ka sa mensaheng ito, tanungin mo ang sarili mo ng seryoso. Sino ka ngayon? Sino ang lalaking ipinapakita mo sa mundo? Ang ginagawa mo ba ngayon ay magbibigay sa iyo ng respeto ng babae? O ikaw ba ay nagtatago sa likod ng paghahabol at paghingi ng atensyon? Hindi mo kailangan sumugod dito, pero kailangan mong tapusin ang video na ito para makita mong lahat ng sikreto na hinahanap mo tungkol sa kung paano i-inlove ang babae, nagsisimula sa sarili mo. Sa susunod na parte, ipapakita ko sa iyo kung ano ang unang tunay na secret trigger ng attraction. Yung bagay na akala ng lalaki ay simpleng kwalidad, pero ito pala ang internal switch na nagbubukas ng feminine admiration. At kapag naintindihan mo ito, kuya, magbabago ang tingin ng babae sa iyo nang hindi mo siya hinihilingan kahit ano. Kuya, dito na nagsisimula ang unang tunay na sikreto, yung hindi sinasabi ng karamihan ng lalaki dahil hindi nila alam o dahil ayaw nilang aminin. Yung secret trigger na ginagamit ng mga lalaking hindi kailanmang naghahabol pero lagi silang nagiging unforgettable sa puso ng babae. Ang unang sikreto ay hindi kagagwapuhan, hindi pera, hindi height, hindi muscles. Ang unang sikreto ay emotional composure. Yung kakayahan na hindi ka matinag kahit anong gawin niya, kahit anong mood niya, kahit anong salita ang bitawan niya, kahit hindi ka niya pansinin ngayon o bukas. Yung tipong may unos sa paligid pero hindi umaalog ang mundo mo. Kuya, ang babae ay hindi umiibig sa lalaking nagpapanik, hindi umiibig sa lalaking reactive, hindi umiibig sa lalaking hindi kontrolado ang sarili. Kapag iniwan niya ang scene mo, kapag hindi siya sumagot agad, kapag hindi niya nagustuhan ang sinabi mo, kapag hindi siya gumawa ng effort, ang kawalan mo ng composure ang pinakamabilis na pumapatay ng attraction. Bakit? Dahil sa feminine psychology, ang lalaking madaling matinag ay lalaking hindi pa buo ang masculine frame niya. At kapag hindi buo ang frame mo, hindi ka nagiging anchor sa emosyon niya. Hindi ka nagiging safe space. Hindi ka nagiging alpha presence sa isip niya. Pero kapag dala mo ang emotional composure, ibang kwento, ibang energy, ibang tindig, ibang aura. Nakikita niya sa iyo ang stability na hindi niya nakikita sa ibang lalaki. Yung tipo ng lalaking hindi natitiklop kapag hindi siya sumagot. Yung tipo ng lalaking hindi nagagalit agad kapag hindi niya gusto ang tono niya. Yung lalaking hindi tumatakbo pabalik sa insecurity kapag may kunting problema. Yung lalaking hindi naghahanap ng reassurance. Bakit mahalaga ito? Dahil ang babae ay hindi umiibig sa assurance na hinihingi mo sa kanya. Umiibig siya sa assurance na dala mo sa sarili mo. Isipin mo to. Kapag ang babae ay medyo cold isang araw at biglang mainit kinabukasan, hindi mo siya pwedeng habulin sa bawat shift. Kapag inikot mo ang buhay mo sa mood niya, mawawala ka. Pero kapag kaya mong manatiling kalmado bilang lalaki, kahit hindi mo maintindihan ang emosyon niya, doon siya na-a-attract. Hindi dahil hindi ka natatakot, kundi dahil kaya mong hawakan ng sarili mo kahit naatakot ka. At yan ang masculine power. Maraming lalaki ang nagkakamali dito, kuya. Kapag hindi sinagot ng babae ang message nila, bigla silang nagte-text ulit. Kapag na-realize nilang may ibang lalaking nag-comment sa post niya, nagtatampo sila. Kapag hindi siya gumawa ng effort, bigla silang nag-overcompensate. Pero sa bawat pag-react mo, pinapatunayan mo lang ang insecurity mo. At yan ang mabilis na nakakasira sa attraction. Ang babae ay hindi umiibig sa lalaking agad sumusuko sa emosyon niya. Umiibig siya sa lalaking kayang umupo sa discomfort nang hindi lumiliko ang direksyon niya. Ganito mo dapat tingnan ang emotional composure. Parang apoy. Kapag nilapitan mo ng takot, lalo kang masusunog. Pero kapag lumapit ka ng may control, pwedeng mabing ilaw at init ang apoy na dati mong iniiwasan. Ganon din sa babae. Kapag lumapit ka bilang lalaking hanap ay reassurance, susunugin ka ng doubt mo. Pero kapag lumapit ka bilang lalaking may sariling support system, siya mismo ang naaakit sa init mo. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Iniisip nila na ang babae ay umiibig sa lalaking sobrang sweet,
sobrang expressive, sobrang giving, sobrang available. Pero hindi nila alam na ang sobra mong availability ay nawawalan ng halaga sa mata niya kapag hindi ka grounded. Ang pagiging sweet ay nagiging clingy kapag wala itong backbone. Ang pagiging expressive ay nagiging needy kapag hindi ito galing sa confidence. Ang pagiging available ay nagiging boring kapag wala kang sariling mundo. Sa totohanan, kuya, ang babae ay umiibig sa lalaking may sariling buhay. Yung lalaking may ginagawa kahit hindi siya kasama. Yung lalaking may mission. Yung lalaking may routine. Yung lalaking may standards. Yung lalaking hindi niya kayang i-disrespect nang hindi sumusunod ang consequences. Hindi dahil pinaparusahan mo siya, kundi dahil hindi mo pinapayagang pababain ng kahit sinong tao ang dignidad mo. Ngayong naiintindihan mo na ang emotional composure, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Anong reaction mo kapag hindi kanya gusto ang sinabi mo? Anong pakiramdam mo kapag hindi siya nag-reply? Anong nangyayari sa isip mo kapag may ibang lalaking sumikat sa comment section niya? Anong ginagawa mo kapag nararamdaman mo ang insecurity na umaakyat sa dibdib mo? Ito ang mga sandaling nagde-determine kung lalaki ka ba para sa kanya o isa ka lang sa mga lalaking mabilis niyang makalimutan. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maging stoic statue na walang emosyon. Ang kailangan mo lang ay kakayahang hindi ka matatangay ng emosyon mo. Kakayahang huminto bago ka mag-react. Kakayahang manahimik bago ka magsalita. Kakayahang magpigil bago ka maghabol. At kakayahang hindi mo ibinibigay ang power mo kahit ramdam mong gusto mong sumuko sa impulse. Sa susunod na sikreto, kuya, pag-uusapan natin ang bagay na mas malalim pa dito. Ang masculine direction. Yung dahilan kung bakit ang ibang lalaki, kahit hindi gwapo, kahit hindi mayaman, kahit hindi perfect, ay nagiging sobrang irresistible sa mata ng babae. At kapag nakuha mo to, magbabago ang dynamic mo sa kahit sinong babae na papasok sa buhay mo. Kuya, ngayon papasok tayo sa isa sa pinakamakapangyarihang sikreto ng attraction. Hindi ito madalas naiintindihan ng mga lalaki dahil buong buhay nila ang tinuro ay maging mabait, maging gentleman, maging caring, maging thoughtful, maging available. Pero ang hindi nila alam, lahat ng ito ay mawawala ng halaga kapag wala ang pangatlong sikreto. Ito ang masculine direction. Yung presensya ng lalaking alam kung saan siya papunta, alam kung anong gusto niya, alam kung ano ang hindi niya papayagan, at higit sa lahat, hindi nagwawala ang mundo niya kahit anong gawin ng babae sa tabi niya. Kuya, ang babae ay hindi umiibig sa lalaking walang direksyon. Maaari siyang maawa. Oo, maaari kanyang magustuhan sandali. Pero ang admiration, ang respeto, ang pagkakaroon ng tunay na attraction, ibinibigay lang niya sa lalaking malinaw ang direksyon niya sa buhay. Hindi niya kailangang maging perpekto, hindi niya kailangang maging milyonaryo, hindi niya kailangang maging sobrang gwapo, hindi niya kailangang magkaroon ng lahat ng sagot. Kailangan lang niyang hindi nakaasa sa babae para malaman kung sino siya. Dito nagkakamali ang maraming lalaki. Kapag may babae silang nagugustuhan, ginagawa nilang sentro ang babae imbes na gawing sentro ang sarili nilang mission. Yung babae ang nagiging araw sa solar system nila. Umiikot sila sa mood niya, sa availability niya, sa message niya, sa attention niya. At sa bawat pag-ikot nila, nawawala nila ang access na dapat sila mismo ang may hawak. Bakit? Dahil ang lalaking walang mission ay nawawalan ng masculine polarity. At kapag nawawala ang masculine polarity, ang babae ang nagiging dominant force. At kapag ang babae ang nagiging dominant force, wala ng attraction, nalulusaw, nasisira, nababaklas. Pero kapag ikaw, kuya, may sarili kang direksyon, nagiging ibang klase ang energy mo. Kahit hindi ka magsalita, ramdam niyang hindi siya ang kabuuan ng mundo mo. Nakikita niyang may sarili kang ginagawa, sarili mong priorities, sarili mong vision. At dito nagsisimula ang feminine admiration, hindi dahil gusto niyang mapalayo ka, kundi dahil ang isang lalaking nakatayo sa sariling landas ay nagbibigay ng seguridad at respeto na hindi niya makukuha sa lalaking walang sariling backbone. Isipin mo to,
Kapag sinabi mong may pangarap kang gusto mong abutin at ginagawa mo ang steps papunta doon, hindi mo kailangang magyabang. Ramdam niya na seryoso ka. Kapag sinabi mong may standards ka, hindi mo kailangan ng drama para ipamukha iyon. Nakikita niya sa galaw mo. Kapag sinabi mong ayaw mo ng gulo, hindi mo kailangan magsermon. Nakikita niya sa kalmado mong presence. Kapag sinabi mong may boundaries ka, hindi mo kailangan maging agresibo. Nakikita niya sa posture mo. Kuya, ang lalaki na may direction ay hindi umaasa sa mood ng babae para malaman ang sariling halaga. Kahit hindi siya kausapin, may ginagawa pa rin siya. Kahit busy siya, hindi nangangahulugang unahin mo agad siya. Kahit hindi kanya pansinin isang araw, hindi ibig sabihin sira ang araw mo. Ang tawag dito ay emotional autonomy. At ito ang pinakapundasyon ng masculine direction. Pero hindi mo ito makukuha kung bawat oras ay nakatuto ka sa kanya. Hindi mo ito makukuha kung ginawa mong project ang babae imbis na gawin mong project ang sarili mo. Hindi mo ito makukuha kung hindi mo pinapabayaan ang katawan mo, ang finances mo, ang mental clarity mo, ang disiplina mo at ang pangarap mo. Dahil ang babae ay hindi nai-inlove sa lalaking ang pangarap ay siya lang. Gusto niya yung lalaking may bigger life kaysa sa relationship niya. Hindi dahil maliit siya, kundi dahil mas meaningful ang connection kapag may dalamong taong may sariling mundo. At dito pumapasok ang isa pa sa pinakamalalim na prinsipyo ng feminine psychology. Kapag ang babae ay nakakita ng lalaking may direksyon, nagiging mas feminine siya, nagiging softer, nagiging mas receptive, nagiging mas magaan ang kilos niya. Bakit? Dahil ang masculine direction mo ay nagbibigay ng polarity na nagpapalabas ng natural feminine energy niya. At ito ang dahilan kung bakit ang mga babae ay nagiging mas caring, mas affectionate, mas kalmado, mas soft at mas open sa lalaking grounded at may landas. Ngunit kapag ang lalaki ay walang landas, siya ang nagiging clingy, emotional, reactive, insecure. Siya ang nagiging needy. At dito, nawawala ang feminine softness. Nagiging guarded siya, nagiging defensive, nagiging cold. Hindi dahil masama siya, kundi dahil hindi mo binibigay ang masculine energy na nagpapalabas ng feminine niya. Kuya, hindi mo kailangan maging superhero, pero kailangan mong maging lalaking hindi humihinto sa pag-angat. Kailangan mong magkaroon ng malinaw na direksyon. Kailangan mong pumili ng isang bagay na tatahakin mo kahit anong mangyari. Hindi ito tungkol sa babae. Ito ay tungkol sa buhay mo. Dahil ang babae ay hindi kailanmang maging kapalit ng mission mo. Kapag ginawa mo siyang mission mo, mawawala ka. Kapag ginawa mong mission mo ang sarili mo, mas lalo kang nagiging attractive. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo sa tahimik na sandali. May direksyon ka ba? May pangarap ka ba na hindi nakadepende sa kahit sino? Tumitigil ka ba kapag may problema o nagpapatuloy ka kahit masakit? Kaya mo bang ituloy ang landas mo kahit hindi ka niya suportahan? Kung oo, kuya, nasa tamang daan ka. Kung hindi, hindi ka masamang lalaki, pero kailangan mong magsimula ngayon. Sa susunod na sikreto,